punta naman tayo sa moment of a couple. Ano naman ang moment of a couple? So, ganito lang yan. A couple is defined as two parallel forces that have the same magnitude but opposite directions and are separated by a perpendicular distance. So, tinawag siyang moment kasi may force ulit tapos perpendicular distance. Kung iikot siya about the other point. And both sides. Kung ito naman ang force mo, going to that direction and may perpendicular distance siya about this point, moment siya. Pero dahil dalawa sila at opposite direction sila but the same direction at the same magnitude, ibig sabihin, couple sila. So para silang iikot sa isa't isa and the direction is either counterclockwise or clockwise. So tingnan nyo, kung titingnan natin tong dalawang force na to, paano siya iikot sa isa't isa? So, that is counterclockwise. Paano mo naman kukunin yung magnitude ng couple? It's just force times distance pa rin. Pero couple sila. Intindihan? So, for example, meron tayo ditong illustration na isang mama na mag-iikot ng kanyang wheel. So, as you can see, merong applied yung kanang kamay ng 30 newtons at that direction. Okay, going to the right. And ang tendency, umikot yung wheel is papuntang clockwise. Diba? Nai-imagine nyo na. So ngayon, ang distance ng dalawang couple is 0.4. It should be the diameter of the circle. So paano natin kukunin yung couple? It's just 30 times 0.4. Tama po? While, kung meron tayo dito, ibababa nyo yung kamay niya, for example, sa distance na 0.3 na lang sa pagitan, 40 yung kanyang applied force times 0.3. So, imagine natin, kunin natin yung calculator natin. Parehas kaya sila ng mapoproduce na couple. 30 times 0.4 yung una, 12 Newton meter. While yung isa, 40 times 0.3, 12 Newton meter. So, ang tanong, magkaiba sila ng position ng kanyang application of force. Sino sa kanilang dalawa yung mas mahihirapan? Okay? Maaaring sagot nyo, itong pangalawa. Kasi, parang ang hirap nga namang iikot sa mas maiksing distansya yung wheel na to. Pero, the result is the same. Parehas silang may couple na 12 Newton meter. Ibig sabihin, parehas lang ng result. Tama. Magkaiba lang nga ng application ng force. So, dahil pinaiksi mo yung distansya ng dalawang force to be applied, kailangan mo namang iangat or taasan yung force applied mo. Naman sa kabila, hindi ganon ka persado, 30 Newton lang. Kasi, bakit? Malayo naman yung kanyang distansya. So, nagigets natin yung concept ngayon ni couple. So, now, ready na tayo sa example. Determine the resultant couple moment of the three couples acting on the plate. So, imagine, meron tayong coplanar system dito. Nakalatag siya sa isang plate, yung mga forces. As you can see that there are 6 forces here. Kapag dependent ka lang sa force, may 6 kang nakikitang force. Correct? So, pero, ang task natin is to identify where are the couples. Ano yung mga couples dito? So, bigyan ko kayo ng hint. Dapat, parehas sila ng value dahil same magnitude. Tapos, opposite direction sila. Tapos, kunin mo yung distance nilang dalawa. Okay? That's the tip. So, what is the couple 1? The first couple is obviously the F1 na may 200 pounds. Going up siya. So, hanapin mo nga kung merong kakambal yan. Yes, ito. So, yung downward force na 200 force din. So, these are couple. So, itong 2 force na to, couple. And as you can see, ang distance nilang dalawa perpendicular is
4 feet. O, di ba? O, ang gagawin mo lang, 200 times 4. Paano ang rotation nila, sir? So, dahil ang F1 ay going up, F1's opposite is going down, the tendency to rotate is going clockwise. Yan. So, ganun ang ikot nila. Nasusundan na. So, gawin natin sa F2. Si F2 is 450. And ito yung kanyang couple. Ang distance nila is 3. Okay? So, paano ang ikot? So, going to the left, going to the right. So, parang ganyan ang ikot. Counterclockwise naman. Susundan. So, 450 times 3 lang yan. Next, we have last F3. And yung kanyang couple is going to that direction. Ayan. So, pwedeng naka-incline. As long as may perpendicular distance sila or yung namamagitan sa kanilang distance which is 5 feet. O, di ang gagawin mo lang, 300 times 5. Paano ang rotation nila? Ganyan. Clockwise. O, di ba? Umiikot sila sa isa't isa, ganun. Okay? So, ngayon, what is the resultant? Couple moment. So, yung resultant is the total. Di ba? Resultant is total. So, ang gagawin ulit natin, summation ng couples. So, summation of couples, yan. Summation of couples, yan. May sagot na siya actually. 950 na. Na. Ayan, 950. Paano ba nakuha yung 950? Sa summation of couples, now, lang. Kapit natin yung aking pen. Summation of couples. So, sabihin natin ganito. Summation of couples. Okay, the resultant couple. Okay, is equal to yan. So, positive lahat ng clockwise para sa akin. Ganon. So, ano ba yung mga clockwise? So, yung 200 times 4, di ba? Yan yung couple 1. Ano pa yung another clockwise natin? Ito. Plus 300 times 5. And lastly, the counterclockwise, minus naman siya ngayon. Kasi, counter siya eh. Ang trinate ko kasi positive by clockwise. So, 450 times 3. So, yan. Verify that. Okay. Anong sagot? Yan. Hindi pag walang mouse, ano? Yan. So, 200 times 4 plus 300 times 5 minus 450 times 3. Yan. So, we have 950 pound-foot. And dahil positive ang sagot natin, tama yung assumption natin na clockwise ang direction niya. So, nag-govern ang clockwise natin. That's couple. Dali lang, di ba? So, next example. Halimbawa, meron naman tayong gear. Tapos, may applied force. As you can see, we have just to get the force. Yan lang ang requirement mo sa isang couple. Force and its perpendicular distance to each other. Kung titignan mo, yung line of action nung 600 force na to, ganun siya. And itong isang 600, ganun naman siya. So, opposite direction. Couple sila. Kaya lang, kailangan mo makuha yung perpendicular distance nila sa isa't isa. Yo, parang ganito. Okay? You need to get this one. Meron kang 600. Meron kang 600. Madali bang kunin yan, di? Sa ganyang sitwasyon. Maaaring sabihin mong pwede or tatanggain mo kung wala kang choice. Tama? So, isa yan sa mga twist nung couples natin. So, ngayon,
Ang technique is doon pa rin tayo sa tinatawag nating Varignon's theorem. Okay? So, mas madali natin ngayon mai-accept or ma-appreciate si Varignon's theorem this time. So, again, panoorin nyo po yung previous video para magets natin si Varignon's theorem. So, ang gagawin natin para makuha yung couple, okay, i-convert muna natin into components yung force 600. Mas madali yun. Okay? So, paano natin gagawin yun? Yan. Mag-concentrate ka lang dun sa isang force. Kasi couple naman sila eh. So, kung anong ginagawa mo dun sa isa, yun hindi yung gagawin mo sa isa. So, parang i-convert ko muna into components. Okay. Ito yung kanyang Fy. Tapos, ito yung kanyang Fx. Okay? So, as you can see, mayroon kang angle na 30 degrees dun sa 600. So, 600, that would be sine, di ba? Sine 30. And we have 600 dito, cosine 30. Now, tinuro ko sa inyo sa previous video na ang role ng components is mas madali mong makita yung perpendicular distances nila kaysa dun sa direct force natin. Napakita ko naman sa inyo na mahirap kunin tong din na to, no? So, anong perpendicular distance ni Fy? About 0.0. Okay? Kasi iikot daw eh. Okay? So, determine the magnitude and direction of the couple acting on the gear. No? Acting on the gear. So, the answer here is ang perpendicular distance to Fy is the radius of the gear. So, kung 0.2, nakikita mong 0.2 yung radius ng gear, yun din yung radius niya. About Fy. Di ba? So, susulat mo, Fy times yung kanyang perpendicular distance. Anong ikot niya? Clockwise. Okay? So, kung gagawin mo rin yun sa kabila, ito yung Fy niya, couple din sila. So, parang ang couple 1 mo is clockwise. Yung couple 1 mo is Fy. So, Fy times 0.2. Nasusundan? So, next. Yung Fx naman, going to this direction, to the left. May value ka na. Ano naman ang distance niya mula sa kanyang couple? Okay, may Fx ka dito eh. Diba? So, Fx din ito. Oh. Ang ikot niya ngayon ay counter. Okay? Ikot sila sa isa't isa. So, ang distance din nila sa isa't isa ay 0.2. Pero counter, so minus, no? Fx 0.2. O, diba? So, yan. Yan yung couple, no? So, ilagay lang natin 600 sine 30 times 0.2 minus 600 cosine 30 times 0.2. So, tingnan natin. Verify natin yung sagot. 600 sine 30 times 0.2 minus 600 cos 30. Oops. Cos 30 times 0.2. Yan. So, negative 43.92 Newton meter. Sir, bakit negative? So, bakit? Kasi ang inassume ko dito ay clockwise. Okay? Clockwise positive. Okay? Yung summation couple natin. No? Yan. Yung summation couple natin dito is inassume kong positive. So, dahil negative yung sagot natin, ibig sabihin, counterclockwise pala dapat ang ikot nito. So, nakikita rin naman natin dito, no? Sa kanyang direct force, na ang ikot nila ay counterclockwise. Yan. Again wala namang masama kung ano unahin ko or i-assume ko. As long as titingin ako sa final answer ko.
Kapag negative na ito, ibig sabihin baliktad lang ako. So, pwede nating isagot dito, the couple now of F is 43.9 Newton meter counterclockwise. Ito kasi, clockwise ka dito nung una. That's the answer. So, I hope nakuha nyo yung technique and nagets natin yung law natin. So, that is the moment of a couple. Thank you po. So, susunod naman yung next part naman natin is the conversion of the system, coplanar system, into an equivalent force and a couple system. So, next video po tayo. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.